ay, sabi dito, di ba, last, yung verse kanina, I now live in flesh, I live by the faith. So sabi dito sa Romans 1:17, Amen. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Paano mag-reveal si Kristo? Amen. Faith, from faith to faith. Amen. Kapag wala tayong faith, mga kapatid, God cannot reveal. Amen. So, ibig sabihin, you cannot please God without faith. Alam natin, mga kapatid, at tinuro ko na ito, mga kapatid, na ang faith, ito yung way natin para makita ang mga unseen. Kapag sinabing unseen, mga bagay na hindi nakikita. Amen. Ano yung mga bagay na hindi nakikita? Example, si Kristo. Amen. Siya ang bagay na hindi nakikita or eternal. Amen. Kung wala kang faith, hindi mo makikita si Kristo. Amen. And also then, sabi sa Romans 1:17, nagre-reveal si Christ, amen, Panginoon, faith to faith. Amen. As it is written, the just shall I live by faith. Umurong, mga kapatid, ano ibig sabihin ng umurong? Aatras. Diba, di-preach ko ito, mga kapatid, dati, amen, yung horse and buggy. Anong next sa horse and buggy? Yung evolution ng automobile. Pag sinabing automobile, yung mga sasakyan. Amen. After ng sasakyan, yung eroplano. After ng eroplano, ano yon? Astronaut. Ibig sabihin, mga kapatid, pinapakita lang na ang ating revelation o ang ating faith, mga kapatid, ay tumaas na in a higher level. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw ay aatras pa, at yung panahon ngayon ay idadala mo pa rin yung horse and buggy o magkakabayo ka dyan, amen, hallelujah, para makakapunta lang doon sa Bicol, try nyo the Bicol, galing dito magkabayo ka papuntang Bicol. Di ba parang, ano na siya, amen, hallelujah, ay meron na tayong car, amen, meron na sasakyan. Pero kapag dadalhin mo yung nakaraan sa panahon natin ngayon, anong sabi dito? My soul shall have no pleasure in Him. Sa Tagalog, mga kapatid, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So, napakaklaro, mga kapatid. Amen. So, hindi dapat tayo umurong. Anong gagawin natin? Aabante. Yun ang sabi ng ating pastor, dapat ang Kristiyano ay may progression. Pag sinabing progression, mga kapatid, ay aabante ka palagi. Tulad ng dating panahon, mga kapatid, kung nasaan yung clouds, amen, cloud, mga kapatid, pillar of cloud, doon din yung tao, susunod. Amen. Kung nasaan yung pillar of fire, amen, susunod din yung tao. Ganon din sa ating Panginoon, kapag ang ating Panginoon ay nagbago, amen, at nag-move, mga kapatid, susunod din tayo. Pero kapag ikaw ay napako pa rin sa nakaraan, amen, ang mensahe mo pa rin ay dati pa rin, amen, anong sabi dito? My soul shall have no pleasure in Him. Amen. Hindi malulugod ang ating Panginoon. But tayo, mga kapatid, nakita natin itong revelation na ito. Nakita natin yung move ng Panginoon. Nakita natin yung, amen, hallelujah, nakita natin yung pag-forward ng ating Panginoon. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. So, napakahalaga, mga kapatid, na tayo ay palaging, amen, dadalo palagi sa gawain. Amen. Kasi ang revelation, mga kapatid, ay, ang faith, mga kapatid, makukuha natin to sa Word of God. Amen. Hearing the Word of God. Amen. Hallelujah. Kapag nakakarinig tayo, doon nire-reveal ng ating Panginoon. Next. So sabi dito sa Matthew 11:25, at that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent. Amen. And hast revealed them into babes. Amen. Ano ibig sabihin ng wise and prudent? Kapag sinabi natin prudent, amen, isang tao na palaging tumitingin sa hinaharap. Yan ang ibig sabihin ng prudent. Amen. Mga pantas or mga matatalino. Amen. Kapag sinabing wise naman, for example,
For example, ang wise kasi, nakukuha niya sa experience. Kapag isang bagay na nangyari na sa'yo, amen, for example, nagmamaneho tayo, nabangga ka, amen, kasi namali ka ng apak, amen. Pero sa next time, gagawin mo pa rin ba yon? Hindi. Wise ka na. Ibig sabihin, meron kang basihan o meron kang pinagkunan na experience, di mo na gagawin to ulit. Ibig sabihin mga kapatid, ang ibig sabihin ng wise, history. Pag sinabing history, yung mga nakaraan, amen, hallelujah, kukunin mo yun, amen, at i-experience mo. Ibig sabihin, meron kang basihan yung wise. Amen. Ang prudent naman is for the future. Sabi dito mga kapatid, amen, sabi dito, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them into babes. Amen. Ito ay tinago, mga kapatid, ang revelation sa mga pantas at matatalino. Amen. Alam nyo ba mga kapatid, buksan natin yung mga Bible natin mga kapatid. Meron akong basahin. Amen. Ito ay konektado dito sa wise and prudent mga kapatid. Dito sa Matthew 16:13. Pwede pa natin buksan, wala dyan. Amen. Kasi palagi ko naririnig sa mga ibang brothers mga kapatid na kapag isang pastor ay nangangaral, kapag meron siyang nabanggit, for example, 666, for example, ay atoms. Amen. For example, ay pag-change ng atoms, sinasabi palagi nila, Brad, nasaan nasusulat yan sa Bible? Di ba may mga ganon, nasaan nasusulat? Ito, sabi dito, Matthew 16:13. Sabi dito mga kapatid, alam nyo ba? Amen. Gusto ko lang balikan to mga kapatid. May 16:13. So sabi dito, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Amen. Jeremiah or one of the prophets. Yun ding alam nila. Ibig sabihin, nagbabase sila sa chismis-chismis lang. Di ba? Kasi yun ang nasusulat. Amen. Sino ba yung pagkakilala nyo sa akin? Ito kasi alam namin, Panginoon. Ikaw ay isang propeta. Amen. Yun ang basihan nila. Ikaw ay ano yun? Amen. John, that thou art John the Baptist. Yun ang alam nila. Pero, nagtatanong pa rin ng si Jesus Christ. Sabi niya, he said, and to them, but whom say that I am? Ano ang sabi nyo kung sino ako? Sino ba talaga ako? Hindi siya nagbe-base doon sa chismis. Ano sabi ito? At sumagot si Simon Pedro. Ano sabi niya? Sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. Ito bang sinabi ni Pedro? Ito ay chismis ba? Ito ba ay nasusulat ba? Anong sabi ni Kristo? At sumagot si Kristo at sa kanya, sinabi, mapalad ka, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed into thee, but my Father which is in heaven. Ibig sabihin mga kapatid, revelation. Ang sinabi ni Pedro mga kapatid, amen, hindi ito nasusulat o chismis lang. Ito ay revelation na galing, amen, galing in heaven, amen, which is in heaven. Amen, is a revelation. Kapag ikaw ay nagsasabi ng mga changing of atoms, revelation mo yan mga kapatid. Amen. Hindi pa laging nasusulat. Saan nasusulat mga kapatid? Saan nasusulat? Hindi ganun mga kapatid. Si Lord Jesus Christ, amen, hallelujah, meron tayong revelation. At ito'y tinago niya sa wise and prudent. Amen. Meron silang basihan. Meron silang mga pinagkunan na information. Hindi ganun, Jesus Christ. Amen. So ano sabi niya dito? Sa 18, and I say also unto thee that thou art better up upon this rock. Ano yung rock? Revelation. Amen. Upon this revelation, I will build my church. Ang revelation mga kapatid, yan ang foundation. Amen. Kung saan magbibuild ng church ng ating Panginoon. Palakpakan natin Panginoon. Ito ay tinago niya. Balik doon sa slide. Amen. Sa wise and prudent. Amen. Them and has revealed them into
babes. Kapag sinabing babes, amen, hallelujah, hindi ito babes na ka-chat nyo, ha? Amen, hallelujah. Kapag sinabing babes, ito ay isang tao na inosente. Amen, walang alam mga kapatid. Doon niya ito ni-reveal. Next slide. So sabi natin Panginoon, next slide pa. Na doble ko ata. Amen. Sabi niya dito, sa Christ is revealed in His own word. He hides Himself from the smartest intellectual man. Amen. There is on the earth, you say, well, this is Doctor, Holy Father, so and so. I don't care who he is. God hides Himself from him and will reveal into babies. Amen. Such as will learn, si babies of God. Ano yung babies of God? Predestinated seed. Amen. Hallelujah. So ito yung mga tao na walang alam or mga inosente, hindi matatalino, hindi niya ito binigay o ni-reveal sa mga matatalinong tao. Amen. Hallelujah. Maganda magsalita. Amen. Merong pinag-aralan. Hindi niya ito binigay doon. At kung pinili ka sa ating Panginoon, for example, ikaw ay doktor. At kung pinili ka ng ating Panginoon, pasalamat ka. Amen. Kapag pinili ka, huwag ka din magyabang. Amen. Hallelujah. So ito ay pinili ng ating Panginoon, predestinated seed. Think the mighty God setting in His own words, blinding the smart, educated people of this present age. Marami ng matatalino mga kapatid. And they don't see it. They think it's just a bunch of fanaticism. Look at him standing here hiding. Saan siya? Amen? Ang mga tao nagtatago sa look at him standing there hiding to Pentecostals. Amen. Hallelujah. Baptism, Methodist, Presbyterian. Ano 'tong mga grupo na ito? O mga doctrine na ito. Ito yung mga doctrine na yung nandoon pa rin sa nakaraan. Hindi ko sinasabi na mali yung nakaraan. Amen. Hallelujah. But yung Old Testament mga kapatid o yung Bible mga kapatid, binigay ito ng ating Panginoon para meron tayong pattern. Kasi ang Bible mga kapatid, it is a shadow at tayo yung reality. Pattern lang yun mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi din ng Bible, they without us, amen, hindi maging perfect. Amen. At hindi magiging kumpleto kapag wala tayo. Amen. Hallelujah. Revealed Himself right now, publicity, and showing all kinds of things, even putting it in the papers, and things like that, yet they don't see it. Hindi pa rin nila nakikita ang ating Panginoon. Our God, how great, revealing Himself, He shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren and sister and mothers and children and lands with persecution, and in the world to come. Ano yung world to come? Eternal life. Yun pala yun. Ibig sabihin mga kapatid, si Kristo, sabi di ba ni Kristo, I am not of this world. So sabi niya din niya, amen, hallelujah, but I choose you, amen, pinili ka ng ating Panginoon, but I choose you out of this world. Sabi din dyan mga kapatid, ang world to come, kung saan ka pinili ng ating Panginoon at nilagay ka, saan sa world to come? Eternal life, yun pala yun. Ibig sabihin mga kapatid, you are different. Iba ang mundo ng ating pinanahanan, iba ang government, amen. Iba ang economy ng pinanahanan natin sa pinanahanan ng mundong ito. Nakita niyo ba mga kapatid? Amen. Ang mundo na ito, saan ang source ng income nila? Ang mundo ito, for example, ang mundo, nagtatrabaho sila. Amen. Hallelujah. Saan source ng income nila? Sa company, sa trabaho. Tayo, amen. Hallelujah. Ibuksan natin ang ating mga isip. Saan galing yung source ng income natin? Ha? Kay Lord Jesus Christ. Palakpakan natin, Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, iba ang thought mo, iba ang isip mo, amen, though we are living in this world, but we are different. Ang isip natin may iba. Hindi tayo nagtatrabaho para pagsilbihan ng boss natin. Nagtatrabaho tayo, amen, hallelujah, para pagsilbihan ng ating Diyos.
At ang income natin mga kapatid, hindi galing sa ating boss sa company. Amen, hallelujah. Ang income natin galing kay Kristo. At sabi ng Bible mga kapatid, ang promotion, amen, hindi yan galing sa east or west. Ang promotion galing kay Lord. Palakpakan na ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, ang world to come, amen, nagtago ang ating Panginoon. Amen, hallelujah. Hallelujah. At sabi ng ating Panginoon, I am not of this world. Merong yung kanta nga sa third coming. Gusto ko na ipakanta to next time. I am not of this world. I'm just living here. Amen. We are just living here mga kapatid. Sabi ni Paul, we are sojourner. Journer lang tayo sa mundong ito. Amen. Iba ang realm natin mga kapatid. Iba ang mundo natin mga kapatid. Ang mundo natin is eternal life. Amen. Next slide. Sabi pa dito mga kapatid, now, naintindihan natin kung sino tayo. Naintindihan natin kung anong world na pinanahanan natin ngayon is eternal life. Amen. Sabi dito mga kapatid, so nakikita nyo, amen, sa illustration, Jesus Christ, ito ay one-man ministry, siya lang. Amen. Ito ay, amen, godly mga kapatid. Amen. Ito ay new birth, many-membered body. Amen. Hallelujah. So ito naman, isang tao na merong worldly, amen, or product ng sex birth. Amen. 5 gates of hell, seeing, smelling, touching, feeling, hearing. Yan ang 5 gates mga kapatid. Hindi yung gates, 5 gates ng hell na ikita nyo mismo nga ang laki, tapos merong sungay na gate. Hindi ganon. Napakasimple lang mga kapatid. Ang 5 gates of hell is seeing, smelling, amen. Kapag ikaw ay nakakita kaagad ng medyo ang suot ay medyo iba, amen, hallelujah. Naalala ko yung mga barkada ko dati na kapag unang tingin daw, amen, hindi yung kasalanan. Palusot pa eh. Kasi parang disgrasya, mga ganon. Pero kapag pangalawa daw, amen, tayong alip-tap-tap sa kahit sobrang dilim talaga. Amen, hallelujah. Di ba makikita yung sobrang, wow, ang ganda. Di ba? Tapos mapapansin mo kaagad. Ganun tayo mga kapatid. Kahit sobrang dilim mga kapatid, amen, you are just like that. Amen. At mapapansin ka isang tao, uy, baka sa amin bakit ganyan yung suot mo? Ang haba ng buhok mo ah. Brad, iba yung mga sinasalita mo, Brad ah. Amen. So iba tayo mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, like alike. Now, those that are in the darkness are influenced from beneath. Na-influence sila from the beneath. Ano yung spirit of the dead, demons, hell. Amen. Those that are lights are influenced from above. Amen. Ano yung influence natin? Tayo dapat ang mag-influence. Hindi tayo dapat ma-influence sa mundo. Kapag tayo ay parang, for example, dumaan ka doon sa kanto, papunta ka pati ng simbahan, tapos may mag-alok sa'yo, Brad, tagay mo na. Meron bang nag-alok sa inyo mga ganyan? Ako, ilang beses na ako inalok ng ganyan eh. O, Brad, tagay mo na, inom tayo. Amen. Pero ikaw ay iba na. Pero kung gusto mo pa rin makiisa, kasi respeto ba? May mga ganun, respeto. O di inom ka muna bago pupunta sa simbahan. Wala pa rin mga kapatid. So hindi ka pa rin nagbago. Amen. Dapat ikaw ay nagbago na. Dapat ikaw ang mag-influence sa kanila. Amen. Dadalhin mo sila kay Kristo. Amen. Hallelujah. So hindi dapat ikaw na-influence. Hindi lang doon mga kapatid. Cellphone. Maraming influencers sa cellphone. Amen. Lalo na ngayon, may mga viral ngayon. Yung iPhone 17. Amen. May mga kaiba na. Amen. Meron pa ako nakitang kapatiran doon. Mag-comment lang daw, manifesting. Wow. Manifesting, kulay blue lang na iPhone 17. Amen. Hindi tayo ganun mga kapatid. Iba ang minamanifest natin. Ano yung manifest natin? Word of God. Amen. Hindi yung iPhone 17. Amen. Hallelujah. Ganun dun tayo mga kapatid. Iba tayo, amen, sa mundong ito. Those that are lights are influenced from above. Now, when you leave either one of these channels, you go into the realm of the spirit. This is mortal realm, the dimensions that we live in. Next slide. Next slide mo. Amen. Hallelujah. So, ano yung nakikita nyo dyan? O, sino yung nananalo?
Yung phone or yung Bible? Aha. Oh, may mga iba dito, grabe. Grabe yung paglalaro. Amen. Halos wala ng oras sa Bible. Wala ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala ng oras sa pag-fellowship. Wala ng oras sa pagbabasa ng Bible. Halos cellphone na lang. O sabi pa ng iba, ay hindi, may Bible dito sa cellphone. Sigurado ka ba dyan? Amen. Ang influence ng mundo, mga kapatid, ay laganap na. Sabi nga, mga kapatid, mas matindi ang mundo natin ngayon kaysa nakaraan. Amen. At talagang kumpleto lahat. Amen. But tayo, mga kapatid, kahit nandyan yan, mga kapatid, hindi tayo ma-influence niyan. Iba tayo, mga kapatid. Kapag nabago ka talaga, amen, kasi kapag yung souls, mga kapatid, ito ay ibang topic ito, mga kapatid. Gusto ko lang anuhin. Ang soul, mga kapatid, pag hindi yan, mabago talaga, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung nature ng isang tao, pabalik-balik lang pa rin yan. Diba, mga kapatid? Do for example, ikaw binaptize. Amen. Hallelujah. O ikaw ay pinuspos ng Holy Ghost. Amen. Pero hanggang spirito lang yun. Pero yung soul natin, amen. Diba may mga ibang Kristiyano nagsisimba. Amen. Na talagang, nag-revival, gumaganon. Tapos, mga ilang linggo, bumabalik pa rin. Amen. Ganon yung tao. Kapag hindi talaga mabago, kasi yung soul na yun ang gift, yung soul na yun ay galing talaga sa demonyo talaga. Kahit anong simba niyan, hindi talaga yung magbago. Amen. Pero kapag yung soul mo, amen, na-quicken yan, mga kapatid, amen, at galing sa Panginoon, lahat yan bago. Kahit gano'n man sa gates of hell, mga kapatid, kung ano yung makikita natin, mga kapatid, hindi tayo maepektuhan. Amen. Hindi ko sabihin na lagi mong tignan. Amen. Ibig sabihin, iiwas ka talaga. Ang tukso, mga kapatid, hindi totoo yung kanta nga, tukso, layuan mo ako. Walang ganun. Ang tukso, lumalapit talaga yan. Ikaw yung lumalayo dapat. Amen. Hallelujah. So, ganun, mga kapatid. Ang cellphone, yan. Okay. Amen. Hallelujah. Next slide. Lapit na, mga kapatid. You are not Christian because you're a Protestant. You're not Christian because you're Catholic. You're not Christian because you're Methodist, Baptist, or Pentecostal. You're a Christian because you've been baptized into Jesus Christ by the Holy Spirit, not by water. There is one faith, one Lord, one baptism, that Holy Spirit baptism. Water baptism inducts you into a fellowship. Amen. The Holy Spirit baptism inducts you into Kristo. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ikaw ay binaptize sa water, though that is a requirement, mga kapatid, kailangan talaga natin gawin yon. Pero hindi doon ang basihan or matatapos na ikaw ay ligtas na. Amen. Hallelujah. Ang water baptism inducts you into fellowship, pero the Holy Spirit baptism inducts you into Christ mismo. Palakpakan natin, Panginoon. There is a truth. Next slide. Malapit na, mga kapatid. Dito sa Does God ever change His mind about His word? You've got to change. Kailangan mo talaga magbago. You can't have God's word to match your experience. Di mo pwedeng, amen, i-match ang word sa iyong experience. You've got to have your experience, amen, to match God's word. Kailangan mo maging careful tayo, mga kapatid, na dapat imamatch natin, amen, yung experience natin sa Word of God. Ibig sabihin, yung standard natin, yung Word of God. Make sure, mga kapatid, yung buhay natin ay nakasang-ayon doon sa Word of God. Amen. Hallelujah. Next slide. So sabi dito, mga kapatid, sabi pa ng Reverend Influence, now, you know there is somebody that you are influencing. Your life is written, epistle, read of all men. Amen. Ikaw ay binabasa ng tao ngayon. Ang Bible, mga kapatid, hindi na ito Bible na nasusulat sa papel. Amen. Ang Bible ngayon, mga kapatid, sabi, ang third coming ngayon, ikaw na. Ikaw ang Bible ngayon na binabasa ng ating tao, ng mga tao. If your life is according to your testimony, or your testimony according to your life, rather than is you are putting a stumbling block in somebody ways. Amen. Merong parang inaano mo yung iba, parang binablock mo yung iba. Amen. Kapag yung testimony mo
or yung ginagawa mo ay hindi nang sang-ayo doon sa testimony mo, parang meron kang binablock na ibang tao. Na anong sa Tagalog niya? Meron kang parang stumbling block. Anong ibig sabihin ng stumbling block? Akong di ko maano medyo ano ko sa Tagalog eh. Amen. Meron kang binablock na iba, para kang meron kang kung ano ba, kung matitisod mo yung iba. Ganun yung mga kapatid. Sabi ng mga pastor, kung pastor man, kapag sinasabi ng mga pastor, amen, hallelujah, live what you preach and preach what you live. Ganun din tayo mga kapatid. Testify what you live and live what you testify. Kung ano yung tinetestimony mga kapatid, amen, dapat ay accordance din sa iyong ginagawa. Kapag yung testimony, ganito ako, ganyan ako. Pero yung ginagawa mo, hindi naman sa sinasabi mo, wala pa rin yun. Amen, hallelujah. For somebody is watching you, some little child is watching his mother, watching his dad. Amen, palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. So iba ang mundo natin mga kapatid. Ano yung world to come? Is eternal life. Amen. We are not of this world. Iba ang world na may hirapan sa Tagalog. Iba-iba ang mundo na pinanahanan natin. Amen. Iba ang mundo din nila mga kapatid. Ang promotion or yung income natin mga kapatid ay galing sa ating Panginoon. Sila galing sa boss nila. Pero tayo iba. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Hallelujah. So yan lang mga kapatid ang aking preaching. Amen. At I hope na meron tayong natutunan sa umagang ito at binabalik ko na sa ating pastor. Amen. Palakpakan natin Panginoon muli mga kapatid. Anong sustansya ang makukuha nila dyan? Lumang pagkain. So tayo, kaya nga makikita nyo, kakaiba ang naririnig natin sa mga simbahan na iba. Kasi puro dito, bagong paslang. Amen. Kaya kung kaming mga ngaral ay magtuturo sa inyo ng yung dati pa rin noon, hindi kayo lalago. Okay? Maliban doon sa mga dumadalo pero hindi naman nila talaga ina-absorb yung mensahe. Yung mas makadalo lang. Pero ang isang Kristiyano, napakahalaga ng pagdalo. Amen, okay. So sundan ko yung isa naman na ni Brother Gerald. Patungkol sa fellowship na napakahalaga. Sabi po dito sa God's Power to Transform, 1965 po ito, 228. You were in the loins of your father. So lahat po tayo, nasa balakang tayo ng tatay natin. Hindi ka pa tao, pero nandiyan ka na sa balakang ng tatay mo. At sabi nga ni Brother Branham, tayo din ay nasa balakang tayo ng Panginoon before the foundation of the world. So, makikita natin na hindi ka napunta sa ibang balakang. So, anong dahilan bakit nilagay ng Diyos sa balakang ng tatay mo ikaw? Sabi niya, you were in the loins of your father, but your father could not have any fellowship with you until you was transformed into a body of flesh. So, noon, kaya nga nag-asawa ang tatay mo eh. Kasi, gusto niya na balang araw, magkaroon siya ng anak. Na ang layunin niya, maka-fellowship niya, yung anak niya. Nakanyo ba? So, ang isang layunin ni Lord, bakit tayo nilikha, is fellowship. Kaya kung hindi mo ito nararamdaman na fellowship, ibig sabihin, wala sa yung ginawa ng Diyos na plano para sa iyo. Kasi ang pinakalayunin talaga ng Panginoon sa atin, fellowship. Amen. Sa 235.
Now then, sabi niya, now you can fellowship with Him. Kasi tao ka na eh. Noon, nasa balakang ka pa, hindi pa. Pero ngayong tao ka na, yung tatay mo, nagpe-fellowship na kayo. Okay, sabi niya, you couldn't back there because you were just a word in Him. So, sa Panginoon naman, sabi niya, a seed. But now, He's manifested you. So, sabi niya kanina, ang tao, noong panahon, ay pag lumapit ka sa Diyos, kasi pillar of fire ang Diyos. A consuming fire. Mapupugnaw ka. Noon yun. Pero ngayon, pag lumayo ka naman sa Diyos, tama yun. Kapag ka lumalayo ka sa Diyos, pinapatay mo ang sarili mo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, maraming kahoy. Pag sinindihan mo ang maraming kahoy, anong mangyari? Magliliyab yan. Tayo po yung mga kahoy. Ikaw itong isang kahoy, ito si brother, si sister kahoy. Yeah. Ngayon, ikaw yung isang kahoy na naglalagablab dito sa nakatumpok na kahoy, biglang inalis. Magliyab ka pa kaya? O inalis mo doon sa nagliliyab. Ano mangyayari sa'yo? Paktaylo. At iyan ang nangyayari, yung mga lumalayo sa fellowship, wala pong gana yan. Matamlay yan. Kaya nga mapalad ka kung nakakarating ka rito. Kasi magbabaga ka rito. Pero lalayo ka. Bangkay ang labas mo. O, sabihin mo na, ay, nakikinig naman ako sa online. Iba po yung fellowship. Amen. O, sabi niya, but now He's manifested you. And now He wants you to fellowship with Him. Naalala ko po minsan, kasi ako observer po ako. Punta ako sa ibang church, kita ko ang gaganda, ang gagaling ng mga musician, ang gaganda nilang kumanta. Pag maraming tao, magaling kumanta. Pero, pag nag-iisa siya sa umaga, nagagawa niya pa ba? Yung awit na ginagawa niya sa maraming tao? Wala na. Napaka-importante yung ikaw at ang Diyos mismo. Pinupuri mo siya, sinasamba mo siya, nananalangin ka. Pero kung diyan ka lang magaling sa maraming tao, ay pasikat po yun. At ang importante, yung ikaw at ang Diyos, nakikita niya na pinupuri mo siya. Hindi nagpapasikat ka sa maraming tao. At marami akong na-observe na ganun. Magaling lang sila sa maraming tao magpuri. Pero pag silang dalawa na lang ng Diyos, wala. Ang Diyos gusto niya fellowship. And now He wants you to fellowship with Him. Then He came down. Ayan, bumaba. Hindi na siya yung pillar of fire. Was made flesh so He could perfectly fellowship with you. Oh, nasaan na ba ngayon si Lord? Ha? O kaya nga nagbumaba na si Lord para mag-fellowship tayo. Tapos lalayo ka. Okay. So, paano kayo mag-fellowship ni Lord yan? Okay, sabi niya, see the perfect fellowship. Oh my, them deep mysteries of God. O yan, yan yung pinipistahan natin ngayon na hindi natin ito maririnig sa iba. Amen. Sa mga pinili lang ito, sa tingin ng mundo kulukoy. Bagamat ang gaganda ng simbahan, etc., magagaling yung nag-aral yung mga pastor, wala sila nung kinakain natin. Sabi niya, ano yun?
deep mysteries of God. Sabi niya, God could not fellowship in the Spirit, so God became man with us. So kung sa sa Espiritu nga naman, paano mo makaka-fellowship ang Espiritu? By faith, pwede. Pero kaya na nga bumaba na si Lord, hindi lang sa isang tao. Many-membered body. Para ano? Fellowship. Amen. Okay. John 14:26. Bago umalis si Lord nung nasa laman siya. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So ano pa ang sabi niya? Meron siyang ipapadalang comforter, the Holy Ghost. At iyan ngayon ang kasama natin. At tingnan nyo kung wala ang Holy Ghost ngayon. Pinadala niya yan para fellowship natin. Siya yung pagdating ng problema, pagdating ng may naano ka sa sa lahat ng pangangailangan mo, ang Holy Ghost ngayon ang siyang nagbibigay sa atin ng comfort. At sabi niya, peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So napakahalaga po yung tinalakay ni Brother Gerald. Una, yung umabanti tayo. Hindi pwede yung, ang alam ko sa atras abanti, chacha, tang 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 tang. Hindi tayo dapat nag-cha-cha-cha. Pasulong ang ating buhay. Amen. Yung ating karakter, hindi na yung balik-balik tayo sa nakaraan. Amen. Mamaya, isa yan sa mga tatalakayin ko. God bless.